Heto na po yung outing namin ngayong summer 2026 na naging dahilan kung bakit ako nagkatrangkaso. Paano ba naman kasi pagod na nga, puyat pa, tapos init, tapos malamig. So anong gagawin? Wala, magkasakit tayong lahat. So, bali ang mga bisita ko pala ngayon ay galing pang Bulacan. Yung isa galing pang New Zealand. Bali, dumating sila dito sa San Carlos City alas 2:30 na ng madaling araw. Tapos nakarating kami dito sa bahay, Diyos ko mag-aalas 5 na. So, ayun, nasa 2 oras lang tulog namin. Ako lang pala, ewan ko sa kanila kasi nagising na ako ng alas 7. Tapos alas 8 pasado, nag-decide kaming magpunta dito sa palengke ng San Carlos City para mamili ng mga lulutuin namin at dadalhin sa outing. At syempre, para maipasyal ko na rin sila kay first time man yata nila dito sa San Carlos man. Hinayaan ko na sila dyang mag-decide kung anong bibilihin kasi sila naman magluluto. Magagaling magluto kasi itong mga kasamahan ko ngayon. Kaya ipinaubaya ko na sa kanila ang desisyon. So, bumili lang sila dyan ng karne pang adobo. And then, bumili na rin kami ng hipon pang buttered shrimp. At habang nagtitingin-tingin pa, syempre dahil sa kasama ko ngayong best friend ko, hindi namin maiwasang hindi mag-judge sa mga tao dito. Siyempre dahil. Diba? Ganyan kami ni Kevin pag magkasama, ang dami namin ginajudge ng mga tao. Amin lang naman. Ganun talaga pag kasama mo best friend mo. Normal lang yan. Ano ka ba? Bumili din pala kami ng hotdog tsaka Shanghai, yung frozen na. At naubos na yung niluto kong Shanghai nung nakaraan. Mag-ihaw sana kaming bangus, kaso baka ma-hassle kami. Di kasi namin sure kung maihawan dun sa dagat, tapos nakamotor lang kami. Kaya bumili na lang kami ng daing na bangus pang pray to. Hanggang sa ayon, nag-decide nang umuwi ang mga turista. Yes, uwi na daw agad sila sa Bulacan. Wala pa kasing maayos na tulog tong mga ito, kaya pinabalik ko na rin agad. Para makapagpahinga na sila sa kani-kanilang bahay ba. Charot. Pagdating namin dito sa bahay, sinimulan na nila agad ang pagluluto. Mag-assist lang naman ako dito kasi magagaling magluto tong mga kasama ko. So, bali ako na lang nag-volunteer dyan na linisan itong nabili naming hipon. Ginupitan ko lang yan ng mga bigote tsaka paa, pero di ko na inambalsa mo kasi sabi nila wag na daw. Matagal daw kasi yun naghahabol kami ng oras. Tapos si Charles Darwin naman na yung nag-start na magluto ng adobong Bobby Andrews. Magaling kasi magluto yan. Syempre siya may-ari ng Kapikalye. Gusto ko nga mag-apply sa kanya taga-timpla ng kape ba. Habang nagluluto siya ng adobe, prepare ko na rin yung paglulutuan niya ng buttered shrimp. Siya pa rin magluluto niyan, syempre. Kaya naman na niya yan. Ginusto naman niya ba't ko pipigilan, diba? Habang busy sa pagluluto si Kapikalye. Yung iba naman ay panay-chismisan lang dito sa likod ng camera. And then nilaglag na niya yung hipon para igisa sa batter. Hindi ko na nabibidyohan yung step by step process ng pagluto niya kaya busy kami sa pagkwentuhan ba. Ay, luto na agad yung hipon. Ba't ina-accure mo? Hindi, para di daw ma-overcook kasi kailangan niyang i-caramelize yung sabaw. Kaya hinango niya muna, diba? Ganun talaga pag mga chef, ano ba kayo? Maraming alam yan. Itong adobo naman niya ay adobong toyo, kaya patutuyuin niya yan. Mayat maya inabot ko na sa kanya yung aking Nutella granules para naman manamis-namis yung ating buttered shrimp at adobong Bobby Andrews. So, ikaw na muna bahala dyan ha, kasi magchichismisan muna kami dito. Tapos, nakatarap siya biya. Sabi lahat mo biya ko paalis. Kasi sa bus kami sinakay. Kasi punta kami pinakalas. Sabi yung anim na lang tayo. Tapos ilang araw tayong walang trabaho. Oo. Pero bayad naman. Oo, bayad naman. Lagyan mo ng tinidor yan kasi hindi naluluto. Nag-cellphone. Over 2 na. Nag-over sabog. Ay, sa kapatid. O, diba nakinig ka? Pinagkukwentuhan lang naman namin ni Kevin yung mga experience namin sa Saudi. 5 years ko kasi itong naging katrabaho sa Saudi. Di namin maiwasang i-share at pagkwentuhan yung mga unforgettable experience namin doon na nakakatawa, nakakahiya, gano'n. Ang dami kasi namin mga nakakatawang experience doon. Kaya sinishare namin sa kanila. Baka sakaling magustuhan din nila mag-abroad, diba? Paano pa wala pang bus? Hindi, nuluto yung tilapia. Oo, as in. Nagbukas ng nagbukas ng kawali. Nilagay yung kawali, yung mantika. May kaliskis pa, tsaka may bato-bito ka pa yung tilapia. Akala, yung may nilagay yung mantika, gano'n yung isda. Una frozen. Ano ba tong si Charles man abot ng gustong ipatikim? Ito ang sarap-sarap na ng kwentuhan namin. Nadidisturbo tuloy. So habang nagkikwentuhan, patapos na rin palang magluto ito si Charles, pinapatikim na lang sa amin kung tama na ba yung timpla. Hindi na nun siya. Sakay ko yung sakang kuya. Sa loob. Bukas sa kutsilyo. Tapos sabi kay kuya, pasok. Tapos kuya, may kutsilyo din pala. Ayan na naman siya, nabutan na naman ako ng titikman. Mamaya na nga lang kami magkwentuhan, wala pa kami dun sa outing, ubos na yung topic.
Tapos na magluto si Charles ng 2 potahe, kaya si Kevin naman na. Pinakamahirap tong gagawin niyang pagluluto kasi magpiprito lang naman siya ng hotdog, Shanghai, tsaka bangus. Kaya ayun, medyo nahirapan siya kasi di na namin siya tinulungan magprito. Parang walang katapusang tikiman naman tong pinapagawa ni Charles. Okay na nga, masarap na, paulit-ulit na tikim. Di siya makampanti sa luto niya kung masarap ba o hindi. Okay na yung lasa niyan, Diyos ko, mag-vlog na kayo. Hi guys, magluluto nga pala tayo ng adobong tuyo. Adobong sunog. Wow. Nandito nga pala tayo, tapos pupunta tayo ng dagat for today's video. Then, kung saan tayo pupunta, doon tayo papaparoon. Goodbye. Hey guys, so ngayon yung tropa natin nagluluto. Asa Pangasinan pala kami. Ito si cooking ina mo. Ito yung mga niluto niya. O siya, sige, paglaruan nyo lang yung camera ko, pinapaubaya ko na yan sa inyo. Adobong Ewan ko ba dyan? inadobo sa mantika. Oh, vlogger yun. Nag-outdoor yan. Lagyan. Mamaya po magiging tubo siya. Pre, tingnan mo pre. Luto natin. Mahuli ka ba ng isda? So yun, di na kami uwi ng Bulacan. Dito na lang kami. masilin? Oh, meron na. Si John Paul lang chinito na yan kung di nyo na itatanong. Tapos na pala kami magluto lahat. Ngayon, babalutin na namin ito para dalhin na sa dagat. May dala din pala kaming mais na nilaga. Kasi nagustuhan ni Kevin. Kaya ayun, nagdala siya ng 2 kilo sa Bulacan. So para sa pagpunta namin sa dagat, mag-roll VTR na lang ako. Kasi hindi na ako yung naghawak ng camera. Pinaubaya ko na sa kanila ang vlog. Mahulog daw. Ang alin, yung puso ko. So yun guys, bumibili kami ngayon ng alak. Nandito kami sa Osay. Yan, sila manager. Sila. Hanggang dyan na lang pala yung vlog nila. Kaya naka-photo mode pala habang nagre-record man. Ayan puro tuloy picture. Sayang tuloy yung ibang mga dialogue nila, hindi na-record man. Pero at least, diba, kahit papano di na ako napagod mag-voice over. Ganito yung mga gusto kong kasama, yung sila na kumukuha ng camera ko, di na ako napapagod mag-vlog ba. Tapos ang pupugi pa nila, no? So, bali dito pala kami napadpad sa may Lingayen Beach. Dito sa may pinagvlogan ko na dati, kung saan may nakita akong bisexual of Hormuz, gano'n. Ayun, yung mga barko na naghahatid ng petroleum jelly ba? Actually, doon dapat kami sa may Binmalay, magsiswimming. Kaso, nahirapan kami maghanap doon ng cottage kasi sobrang init. Hanggang sa ayun, dito na lang kami napadpad sa may Lingayen Beach. Ewan ko lang kung may bayad dito ha, kasi may naningil sa amin 350, 700 pa nga, natawadan lang namin. So, bali, binalikan ko lang dyan yung mga baso at plato namin kasi naiwan sa motor. Hanggang sa ayan, nag-start na kaming maglatag ng mga pagkain para makapag-lunch na. Si Gerson pala yung isa dyan na di ko pa na ipapakilala sa inyo. Baka magtanong na naman kayo. Yung nakakap dyan na tall, dark, and handsome, si Gerson De Rolo. Sige, John Paul, takpa mo yung camera ko. Pagkatapos naming lumamon, ayan, nag-start na po kami maghaplos. Ang taray, naka-slow mo pa pala ito. Nag-start na kami maglagay ng beauty white sunscreen kasi maliligo na po kami sa dagat alas 3 ng hapon. Napakainit, Diyos ko. Wala man kaming choice. Ito kasi yung oras na available kami. So tara na, maligo na po tayo dahil nakapaglagay na kami ng langis sa katawan. Kaya ba naman po? 1, 2, 3, go. Diba? Ginusto mo yan. Ay, ang taray ni Gerson, nakapayong pa. Hindi man kasi kami kaputihan, tapos mangingitim palalo, diba? Nauna na palang lumusong si Kevin, pero yung iba, ewan ko ba sa mga ito kung maliligo o magpipicture na lang habang buhay. After namin maligo, pack up na kami agad kasi meron pa kaming isang destination talaga. May pinareserve kasi kaming resort kung saan doon kami mag-overnight. Bago tuluyang umuwi, syempre, nagpicture muna sila dito sa Si Pangasinan na signage. Signage ba tawag dyan? Para man may remembrance tong mga taga Bulacan na nagpunta dito sa Pangasinan, diba? Habang papunta na kami sa resort, dito ka na medyo nararamdaman yung sama ng pakiramdam ko talaga. Yung bang alam kong tatarangkasuhin na ako pagkatapos nito kasi namumuti-muti na yung mata ko, bi. Kaya nga din ako nag-drive, nakiangkas na lang ako. Dito pala kami mag-overnight sa may Mariposa Resort ulit. Actually, late na kami nakapag-check-in kasi natagalan kami doon sa beach. Pasado alas 6 na yata kami nakarating dito. Ang ganda pa naman ng ambience dito kapag tanghali. So ayun, nag-dinner na lang yung ginawa namin dito, tsaka kwentuhan. And then naligo lang ng konti kasi pagod na. Bukas pa ng hapon dapat sila babalik sa Bulacan. Kaso biglang pinapapasok na sa trabaho yung isa sa kanila. Kinabukasan, so ayun,
Yun, maaga kami nag-check out. Alas 7 pala ng umaga. Bumiyahe na agad sila pabalik ng Bulacan. Yun lang, medyo nabitin tuloy ang banding. Yun lang naman, ingat kayo sa biyahe. Kevin, Charles, John Paul, and Gerson. Binigyan pala tayo ni Charles ng kanyang panindang chicken pastel doon sa kanyang kapikalye. Curry flavored pala ito, kaya kung mahilig ka sa chicken curry, perfect ito para sa iyo. Follow ninyo si Kapikalye kung gusto nyong matikman itong chicken pastel niya. Binibenta rin niya kasi ito doon sa kapihan niya. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood ng aming second outing this summer 2026. Please follow for more. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. Siya, sige na.